Let's check in on the situation over the Parañaque Integrated Terminal Exchange or PTEX. Mobile journalist Ivan Tarinque is reporting live on the ground. Ivan? Yes, Diego, Angela, happy Monday. Inaasahan niya na hanggang ngayong araw ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdagsanga ng ating mga kapatid na uuwi ng kanya-kanyang probinsya dito sa Parañaque, sa may PTEX Terminal Exchange. And as of 9 a.m., nasa almost 54,000 na yung foot traffic dito. And kung makikita nyo nga sa aking likuran, ay talagang jam-pack yung pila ngayon umaga dito. Angela, Diego? Yes, Evan, yung mga nandyan ba, karamihan sa kanila or may mga chance passengers din or mga ano na yan, nakabook na yan, scheduled na yan? Yes, Diego, yung iba na nakausap ko, puro chance passenger, yung iba nga 5 a.m. pa lang, ay nakapila na para lang makabili ng ticket. Pero as of nung nakahuli silang nakausap, ay hindi pa rin sila nakakapili ng kanya-kanya ng ticket. Ang sabi sa kanila, around 9 a.m. daw, magkakaroon sila ticket. Pero sa ngayon, wala pa silang nabubuk na ticket. Kanina may mga nakausap rin tayong mga medyo may edad na yun nga yung pinoproblema nila. Medyo may edad sila, medyo nahihirapan na silang bumiyahe, lalo na nga daw ngayon na medyo traffic yung pauwi sa kanilang mga probinsya. So yun yung isa kanilang pinag-iisipan kung paano nila i-endure nga itong medyo matagal-tagal at mahaba-habang biyahe. Pero Evan, initially kasi di ba nag-announce yung ibang companies, bus companies dyan na mag-a-add sila ng mga extra trips, no? Pero despite of that, nakikita siguro ng bus company, mga reports all over, may bagong announcement ba sila na they will, aside from yung initial announcement, dadagdagan pa nila to accommodate itong last influx of passengers? Kasi alam natin, hinahabol nila yung bukas, 24th. Tama ka dyan, Diego. Yung mga bus companies nga dito, especially dito nga sa terminal sa Parañaque, additional na 20 buses, more than 20 buses, yung nga kanilangan dinadagdag kada araw. So, dahil nga sa influx ng mga pasahero, parami, kaya nga nagugulat yung ibang mga bus companies na, na sobra-sobra na yung dami ng tao. Kaya nga, yung iba talaga additional buses para lang masustain yung demand ng mga biyahe. And as of this moment, Diego, yung marami talaga, over talaga sa dami yung mga tao dahil nga as of 5 a.m., kaninang umaga, talagang nakapila pa rin yung mga taong umaasa na makakauwi sa kanilang probinsya ngayong Pasko. Yung iba nga nakausap ko, sabi nila baka sa Pasko pa sila abutan ng Pasko. Diego? Oo, dyan. Baka Pasko pa sila abutan dyan. Pero may mga delayed o kanselado ba tayong mga biyahe dyan na naitala? At saka anong mga trip yung fully booked na? Yes, Angela. Mga delayed, mga nakita natin sa mga TV screens, may ilang mga delayed at mga canceled na buses. We're still confirming pa kung ano-ano yung mga rutang ito. Pero in terms of fully booked na mga bus, karamihan nakita natin ay yung biyahe sa Bicol. May nakita tayong isang bus company na simula ngayong araw, December 23, hanggang December 31, ay fully booked na yung kanilang mga biyahe papuntang Bicol. Kaya para sa mga kapatid natin nagpaplano pa lang na umuwi, ngayon ay siguraduhin nga daw na makabook na in advance para hindi na mahassle at hindi na pumila ng mahaba. Lalo na kung makikita talaga natin sa likuran ko. Ito, actually pwede ko yung iikot dito sa glitan. Sige lang, natin. go. Okay, so ikot ko kayo saglit dito. So ito yung terminal or yung ticket booth sa ilang biyahe papuntang Bicol, Sorsogon. So makikita natin, excuse me na po, ayan, may mga nakaupo na, nakapila, hanggang doon yan. Hanggang sa paglagpas pa yan ng isang fast food restaurant. So makikita natin. So Ivan, yung nakikita kung diadaanan mo yan, hindi yan yung mga pila sa fast food, kundi pila sa ticket booth. Yung tama ka dyan, Diego. Ito yung mga taong nakapila sa ticket booth nagpapakasakali makauwi or makabili pa ng ticket. So makikita natin, mahaba talaga yung pila. Evan, so speaking of baka sakali, tomorrow sa 24th, meron pa bang trip na manggagaling dyan? Yes, Diego, sabi naman ng pamunang PTEX, tuloy-tuloy naman yung kanilang biyahe. 24 hours nga. Actually, bukas yung terminal na ito. Pero usually kasi, ang biyahe ng mga bus around 10 p.m. Yun na yung last trip. Tapos 5 a.m. naman yung susunod na trip. So,
tuloy-tuloy naman. Pero in terms of palapit ng Pasko, let's say 24 and 25, inaasahan na mas magme-mellow down yung dami ng tao dahil nga yung iba nakauwi na ng kanilang probinsya. At babalik naman daw yan at mas dadagsa daw ulit yan pagdating ng January. Oo, Diego? Evan, sabi mo nga kanina, 54,000 yung mga naitalang pasahero na dyan at maaari pang dumami. Sa dami ng mga pasahero natin nakikita dyan ngayon, kumusta naman yung seguridad nila dyan? At may mga naitala ba tayo mga untoward incidents o yung mga nakumpiska na mga bawal na gamit na dalhin dyan sa mismong terminal? Tama ka dyan, Angela. In terms of security naman, nakikita man natin may mga rumorondang mga pulis dito sa loob ng terminal, at meron din mga booth, mga help desk sa iba't ibang parte ng terminal. Meron din tayong mga EDD o yung mga ating dogs na nag-check din ng mga bagahe. Kanina nga, sa latest na nakuha natin na confiscated item, kahapon ay nasa 81 na yung na-confiscate. From yesterday lang yan, hindi pa kasama itong mga nakarang araw. At talagang talamak talaga sa mga nako-confiscate na item dito sa terminal ay ito nga matutulis na bagay, gaya ng kutsilyo, blade, at iba pang matutulis na bagay. Angela. Alright, maraming salamat. Mag-iingat ka dyan, mobile journalist Ivan Tarinque.